Anong balak mo, Papa? Tanong ng kanyang panganay na anak. Buntis ang babaeng yun, Papa. Hindi pwede silang maging masaya habang tayo ay nagdurusa. Galit na wika nito. Huwag kang mag-alala, hindi ako papayag na maging masaya si Brian. Sisiguraduhin kong mawawala sa kanyang lahat. Wika niya sa kanyang anak. Arnold, tawag niya sa kanyang tauhan. Ano po yun, sir? Tanong nito. Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng yan sa lalong madaling panahon. Inabot niya ang larawang patago niyang kinuhanan. Opo, sir, sagot nito. Ayaw kong pumalpak ka na naman. Galit niyang wika dito. Hinding-hindi na po, sir. Nakayukong sagot nito. Sige, makakaalis ka na. Malamig na wika niya. Dapat, Papa, durog na durog si Gob. Gusto ko yung lumuluwas siya ng dugo. Galit na wika ng kanyang anak. Huwag kang mag-alala, iha. Huwag kang mag-alala, iha. Ipaghiganti natin ang ate mo. Nakangising wika nito. Christmas Eve, di pa rin makapaniwala si Bianca. Ito ang kauna-unahang pagkakataon simula nang mamatay ang mga magulang at magkahiwalay sila ng Kuya Benji niya na magdidiwang siya ng Pasko. Hinahaplos niya ang kanyang impis na tiyan habang nakatanaw siya sa kanyang kapatid at asawa na kausap ang mga elders. Masaya siyang palagay ang kanyang kuya. Tumatawa ito. Habang pinagmamasdan niya si Brian ay ibang-iba na ito sa taong una niyang nakilala. Maaliwalas ang mukha nito, di tulad noon na blanko at malamig ang mga mata ng asawa. Alam ni Bianca na umiibig siya sa asawa. May posibilidad na masaktan siya pero tatanggapin niya. Are you okay? Tanong ni Ezekiel sa kanya. Hi, bati niya rito. Pinigil niyang tawagin itong Xavier. Oo, ayos lang ako. Nakangiting sagot niya. I'm glad you're looking so happy. Tumabi ito sa kanya. Salamat, ikaw din. Di ka gaanong nakasimangot. Natatawang wika niya. Naalala mo pa pala yun. May tipid itong ngiti sa mga labi. Oo, akala ko nga lagi mo akong sisigawan. Anya. Sorry about that. Wala lang ako sa mood that time. Wika nito. Nang muli niya kasi itong makita sa SEC, ay nasigawan siya nito, tapos biglang umalis ang binata. Isang linggo ang lumipas nang muli itong bumalik. Simula noon ay gabi-gabi ito sa SEC, pero di sila nagkikibuan. Kahit pa siya ang nire-request nitong battle girl. Wala yung kasalanan ko naman yun. Kumusta ang ensayo mo? May tournament ka sa April, di ba? Nakangiting tanong niya. Natigilan ito ng ilang sandali. It's okay, sa February talaga ang start ng puspusang ensayo namin. Ito. Good luck sa tournament mo. Mananalangin ako para sa safety mo at sa panalo mo. Anya. Salamat, nakangiting wika nito. Ezekiel looks so cute kapag nakangiti ito. Nahiya siyang magsabi rito pero kanina pa niya gustong pisilin ang ilong nito. Naiinis na siya na di mawari. Mi querida, wika ng asawa at ang mga bisig ay yumapo sa katawan niya. Ezekiel, ikaw naman ang mag-iingat. Nakangising sigaw ni Esik sa kakambal. Oo na, sagot nito sa mga mata ay nakatingin sa kanila ni Brian. Kuya, Bianca, nakangiting wika nito. Tumango siya rito. Ganon din si Brian na inaayos ang pagkakaupo nila. Anong pinag-usapan nyo? Maya-maya tanong nito na ikinakunot noo niya. About sa race niya, sagot niya sa asawa. Nagkumustahan lang kami, anya. Okay, anito at mahigpit siyang niyakap. Brian, magagalit ka ba kung pipisilin ko ang ilong ni Ezekiel? Nauutal niyang wika dito. Pinaglilihian mo siya? Malamig na wika nito. Si Essex na lang ang magkamukha. Magkamukha naman sila kahit isang try lang. Frustrated na wika niya. How about ang ilong ko na lang? Mas matangos naman ito sa kanila. Bahagya itong umiti. Natatawang pinisil niya ang ilong nito. Isa, dalawa. Medyo namula ito ng tigilan niya. How do you feel now? Nakangiting tanong nito. Gob, sobrang gusto ng anak natin. Natatawang wika niya at muli niyang pinisil ang ilong nito ng 2 beses. Thanks God, mahinang usal nito at hinaplos ang kanyang tiyan. Good job anak, nakangising wika ng asawa na ikinatawa niya.
Nang sumapit ang alas 12 ay nagbigayan sila ng mga regalo. Bilang tradisyon ng pamilya Villapuerte, ang bawat isa sa kanila ay may ilala ang donasyon sa charity na napili nila para sa taong darating. Sila ni Brian kasama sila Lexi at Kyle ay pinili nilang mag-grant ng full scholarship sa mga anak na manggagawa sa hacienda. Sobrang saya niya nang nagustuhan ng pamilya ni Brian ang regalong inihanda nila ng asawa na sila mismo ang gumawa. I can't believe this, kayong dalawa ang gumawa nito. Tudong-ngiti ni Mama Loren sa artwork na ibinigay nila sa mga ito. I didn't know you have a talent in art, iho, wika ni Lola Amelia. And ba naman, meron din po nakangising wika ni Brian sa abuela. This is wonderful, thank you iha, wika naman ni Lolo Leonardo. Salamat po at nagustuhan nyo, Anya. Ilalagay ko to sa office ko, wika naman ni Papa Leandro. Love it. Masaya ang wika ni Sophia. Ginawa nila ni Brian ng couple stop toys sila Sophia at Luke, Kyle and Lexi, teddy bear din kina Dre at Drea na maagang nakatulog. Sa mga binatang Villafuerte naman at sa kuya niya ay personalized t-shirt na silang mag-asawa ang nag-design at nag-print. This is priceless, nakangiting wika ng kuya niya. Hindi pa binubuksan nito ang isa pang regalo na mula naman sa kanya. Binili niyang pagkaalis nila sa kabuksan. Holy moly, kuya naman, bakit condom tong nakaprint sa akin? Reklamo ni DJ. Well, it's flavored not just plain. Nang aasar na wika ni Brian sa kapatid na ikinahalakhak nilang lahat. Hawak ni Rom ang regalo ng kanyang kapatid. Isang box na ang laman niya ay ang favorite chocolate niya nung bata pa siya. Comics, video games, at pati poster ng Guns N' Roses. Napuno ng mainit na pakiramdam ang kanyang puso. Naluluhang binasa niyang Christmas card. Dear Kuya Benji, Merry Christmas Kuya, di mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon. Ito ang pinakamasayang Pasko ko sa nakalipas na 12 taon. Hindi ko alam kung ano ang riregalo ko sa'yo. Lahat meron ka na eh. Maliban sa love life, hehehe. Kuya, hindi na natin pwedeng balikan ang mga taong nawala sa atin. Pero hinihiling kong alalahanin natin na mapalad tayo kasi hindi lahat ng nabibigyan ng pangalawang pagkakataon na magkasama uli. Kalimutan na natin ang lahat ng masasakit, kuya. Magsimula tayo ng mga bagong alaala. Mahal na mahal kita. Love, Bianca. Napagkasundo namin ni Brian na kapag lalaki ang naging anak namin ay ipapangalan sa inyo ni Papa Lucas Benjamin at kung babae naman ay sa inyo ni Mama Romana Beatriz. Kaya wag mo na ako iiwan uli. Dahil kahit may pamilya na kaming binuo ni Brian ay kailangan kita. Ikaw pa din ang tatay at nanay ko. Gaya ng pangako mo nun, I will be forever your baby sister, Kuya Benji. Pinky swear. Love, Bibi Bianca. Nagbara ang kanyang lalamunan. Sa emosyon, nararamdaman niya, hilam ng luha ang kanyang mata. Mahal na mahal niya si Bianca. Muli siya nitong binuhay, pero hindi niya maipapangako sa kapatid na makakalimutan niyang lahat ng nangyari dahil lahat ng tao na may kasalanan sa kanila ay sisingilin niya. Sana mapatawad at maintindihan siya nito dahil sa nalaman niyang mga pinagdaanan ni Bianca, buo ang loob niyang magparusa. Merry Christmas, mi querida. Thank you for making me happy. Wika ni Brian kay Bianca. Katatapos lang ng mainit na sandali na pinagsaluhan nila ng asawa. He can't get enough of his wife. Merry Christmas, Gob. Salamat din sa lahat. Lalo na sa pabor na hiniling ko sa'yo. Naluluhang wika nito. Ang hiniling nito ay ipangalan sa kapatid at sa mga magulang ang unang anak nila na hindi niya kailanman hihindian. I told you, mi querida, I will give you everything, even my life. I don't know what I'm feeling right now. But one thing is certain, I will die without you. My heart is in your hands, mi querida. Puno ng emosyong pagtatapat niya sa asawa. Oh, Brian, maluhalo ang wika nito. You don't need to say anything, mi querida. Anya sa asawa ay buong alam niya itong hinalikan. To Eris, mi vida, mi amor. Mahinang bulong niya at muli niyang inangkin ang kanyang asawa. You are my life, my love. Wow, kuya, sa'yo ito? Namamanghang tanong ni Bianca kay Rom.
Sa atin to, baby sis, ito ang mga naipundar ko sa loob ng 12 taon. Nakangiting wika nito sa kanya. Nasa harapan nila ang malaking two-story mansion. Madaming mga tauhan ng kapatid. Naikwento na nito sa kanya ang mga pinagdaanan nito, pati ang tungkol sa underground organization na kinabibilangan nito. Loko talaga yung asawa mo. Talagang walang tiwala. Nagpadala pa ng mga bodyguard. Kunot noong wika nito. Nako kuya, di ba napag-usapan na ninyo ang tungkol dyan? Hayaan mo kung hindi, nako, iiwan noong ang meeting niya. Natatawang Anya. Are you happy? Seryosong tanong nito. Opo kuya, sobrang sayo ko po. Wika niya sa kapatid. Welcome back, Master Lady Bianca. Sabay-sabay na yumuko ang mga tauhan ng kapatid. Oh, napasinghap siya. His brother chuckled. Everyone knew about you. All of them are my trusted employees. Good morning. Masaya akong makilala kayo. Masayang bating niya sa lahat. Siya naman si Albert, ang kanang kamay ko at matalik kong kaibigan. Pakilala ng kapatid. Lady Bianca, maligayang pagdating. Yumuko ito. Bianca na lang, Albert. Salamat. Naikwento na kuya na ikaw ang in charge sa paghahanap sa akin. Salamat talaga, Anya. Nakita niya sa mata nito ang katuwaan. Walang anuman, Bianca. Nakangiting wika nito. Maraming salamat din sa inyong lahat sa mainit niyong pagtanggap sa akin. Salamat din sa pag-aalaga niyo kay kuya. Nakangiting wika niya. Nagbaw ang lahat. You're welcome, Lady Bianca. Sabay-sabay na wika ng mga ito. Inilibot siya nito sa buong mansyon. May surprise daw ito sa kanya. At dahan-dahan nitong binuksan ang pinto ng isang silid. Napasinghap siya. Gray and white ang kulay ng wall and ceiling. Pero ang kinatulo ng luha niya, ang ayos ng silid ay ayos ng silid niya 12 years ago. Pink and lavender. Ang majority ng kulay ng decors at mga gamit. Kung ano ang mga gamit na nandoon 12 years ago ay makikita niya sa silid. All of the things here are not the same as you had before. After months of running the family business, I hired someone to decorate this room based on my memories of your old room. Nakangiting wika nito at inakbayan siya ng kapatid. And all of this, turo nito sa mga boxes ng regalo na nakapalibot sa kama. These are 12 years of birthday gifts and holiday gifts. Hinawakan nito ang kanyang balikat. I never thought I will be able to give it to you personally. Namamasa ang mga mata nito. Buong higpit niyang niyakap ang kapatid. Di niya napigilang umiyak ng umiyak. Makalipas ang ilang sandali ay nakaupo sila sa tig-isang beanbag katulad nung mga bata pa sila kapag kinukulit siya nito. Ito ang unang regalo ko na nabili ko. Inabot nito ang naka-Christmas wrap box na sa tingin niya ay shoebox. Binuksan niya ito. Naluluhang napangiti siya. 3 headbands at mga hair clips ang laman nito ay puro pink ang kulay. Bawat box na buksan niya ay nagpapaluha at nagpapangiti sa kanya. Mga accessories, crayons, karamihan ay gamit sa pagpipinta gaya ng paintbrush and paints, box, coloring book, sketch pads, jewelry, teddy bears. Bawat regalo ay pumupuno sa kanyang puso. Ito ang inihanda ko para sa taong ito. For your birthday, Christmas, New Year. Pumiyok ang tinig ng Kuya Benji niya. Niyakap niyang 3 gift bags. Salamat kuya. I love you so much kuya. Naiyak niyang sambit sa kapatid. Nakangiting tumango ito. Alam niyang parehas na mamagana ang kanilang mga mata. Binuksan niya ang mga gift bags. Ang para sa birthday niya ay DG Amore tote bag. Sunod niyang binuksan ang laman ng para sa Christmas. Elsa Pretty Pearl by the Yards necklace. Their mother's favorite necklace design. Kuya, thank you so much. Naiyak niyang wika. Anything for you, baby sis. Ani nito. Kuya, okay lang ba? Di ko muna bubuksan tong pang New Year. 3 days pa bago ang bagong taon. Nakangiting tanong niya. Oo naman, mas maganda ngayon. Niyakap siya nito ng mahigpit. Kuya, you are the best and the sweetest brother in the whole world. Anya, I love you, baby Bianca. Kuya will never leave you ever again. Mahinang pangako nito. Louie, have you called them? Nag-report na ba sila Austin?
Tanong ni Brian kay Louie. Nasang campaign headquarters sila para sa campaign planning. Sinama ni Rome si Bianca sa bahay nito. Kung di lang nakukulitan ng asawa sa kanya ay sumama siya. Gob, okay naman daw po si ma'am. Kasalukuyan po siyang nagbimeryenda. Tugon nito. Salamat, di siya sumasagot sa text ko eh. Inis niyang saad. Gob, hayaan mo muna si ma'am, wala pa ngang 1 oras siyang nakakarating doon. Natatawang wika nito na sinamaan niya ng tingin. Okay, sige, mag-update ka mo sila every 15 minutes, anya. Gob, nanlalaking matang wika nito. Bumuntong hininga siya. Okay, 15 minutes is too much. Tanong niya. Rito na mabilis nitong tinanguan. Okay, 30 minutes. Final niyang wika. Noted Gob, nakangiting tugon nito. Let's go para matapos na itong meeting na ito. Susundin ko ang asawa ko. Anya. Sige po Gob, anito. Pumasok na sila ng meeting room at sinimula ng ang campaign meeting. Nagsisimula ng meeting nang makatanggap siya ng text message mula kay Bianca. Gob, ayos lang ako. Opo, hindi kami napagod ni baby at please, huwag kang masyadong paranoid. Walang mangyayari sa akin. Ingat ka, huwag ka masyadong masungit kay Louie. Hehe. Take care, I miss you too. Gob, mwah. Text ni Bianca na nakikinangiti niya. But inside him, he's worried. He has this feeling na parang may mangyayari na di maganda. Bumuntong hininga siya at isinilid sa bulsa ang cellphone. Napabangon si Bianca at agad siyang tumakbo sa banyo. At sumuka. Siya nang sumuka, hinang-hina siya. Sinabihan siya ni Sophia na normal lang ang pagsusuka sa buntis. Nararamdaman niya ang paghagod ng kamay ng asawa sa kanyang likod. Mi querida, masuyong wika nito sa kanya. Tinulungan siya nitong makatayong mabuti para maghilamos at mag-toothbrush. Matapos niyang ayusin ang sarili, ay pinangko siya ng asawa. Ikinawit niya ang kanyang mga braso sa liig nito. Are you feeling better? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Opo Gob, ayos na ako. Hinaplos niya ang pisngi nito. Din mahinang pinisil-pisil niya ang ilong nito. Basta sabihin mo sa akin, baka may gusto kayong kainin ni baby. Wika nito at masuyong hinaplos ang kanyang pumipintig na tiyan. Nasa guest room sila sa bahay ng kapatid. Tinawagan niya ang asawa at hiniling na mag-overnight siya sa bahay ng Kuya Benji niya. Pumayag agad ito na ipinagtataka niya after 30 minutes ay dumating ito sa bahay ng kuya niya at sinabing doon din ito matutulog. Pwede bang hapon na tayo umuwi? Sasabay na din si kuya? Tanong niya sa asawa. Okay lang mi querida, pero mag-helicopter na tayo para di kayo mapagod ni baby. Nito. Okay Gob, anya. Go back to sleep. It's still early. Are you sore? Nakangising wika nito. Pabirong hinampas siya nito. Ikaw talaga, iiling-iling na wika niya na tinawanan lang nito. Tuloy ba kayo bukas ni Ann? Maya-maya ay tanong nito habang masuyo siyang niyakap. O Gob, gusto kong pasyalan ang Baratillo. Tugon niya sa asawa. Okay, kakausapin ko muna ang security details mo. Wika ni Brian. Excited na ako, sayang at di makakasama sila Lexi at Sophia. Malungkot na wika niya. May duty si Sophia. Si Lexi naman ay kasama ang mga bata at si Kyle naman bumisita sa mga magulang nito. Don't worry, papa-extend ko ang Baratillo para makapunta ka uli sa nakasama sila. Nito. Talaga? Wow, ang galing mo talaga Gob. Masayang wika niya rito na ikinatawa nito.